Ang lihim ng Hacienda Esperanza. Sa malawak na lupain ng Hacienda Esperanza, may isang lumang bahay na tinatawag ng mga taga doon bilang bahay ng mga pighati. Sa loob ng mahigit isang siglo, naging saksi ito sa samut-saring pangyayari, kasaganaan, trahedya, at mga misteryong hindi kailanman naipaliwanag. Isang araw, dumating si Carlos, isang binatang inhinyero na naatasang siyasatin ang lumang istruktura. May balak kasi ang bagong may-ari na gawing resort ang lugar, pero bago pa man siya makapagsimula, binigyan siya ng babala ng matandang katiwala sa hacienda. Huwag mong susubukang magpalipas ng gabi sa bahay na yan, sabi ng matanda. Bakit po? Tanong ni Carlos, dahil may mga kaluluwang hindi matahimik. Hindi pinansin ni Carlos ang babala, isa siyang taong hindi naniniwala sa mga multo. Kaya naman, nang sumapit ang dapit hapon, pumasok siya sa bahay dala ang kanyang mga kagamitan. Habang iniinspeksyon ni Carlos ang loob ng bahay, napansin niyang tila malamig ang hangin sa loob kahit na mainit sa labas, na puno ng alikabok at agyo ang bawat sulok, ang mga lumang kasangkapan ay tila nakapako sa panahon. Eksakto hating gabi nang magsimula ang kakaibang mga pangyayari, nakarinig siya ng mga yapak sa ikalawang palapag, kahit siya lang naman ang tao sa bahay. Nang bumaba siya, nakasara pa rin ang pinto, tiningnan niya ang paligid, pero walang ibang tao. Napailing siya, baka malikmata lang, bulong niya sa sarili. Ngunit nang bumalik siya sa kanyang silid, isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang batok. Kasabay nito, narinig niya ang mahina ngunit malinaw na boses ng isang babae. Tulong, tulungan mo ako. Napapitlag si Carlos, sinundan niya ang tunog, papunta sa isang lumang aparador sa sulok ng kwarto. Nang buksan niya ito, isang lumang litrato ang bumagsak mula sa isang lihim na lagusan sa likod ng aparador. Sa larawan, may isang magandang babae na nakasuot ng puting damit, ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng lungkot. Sa likod ng litrato, may nakasulat na pangalan. Isabela Montemayor 1898. Sa sumunod na mga gabi, palakas ng palakas ang paranormal na mga pangyayari. May mga pintuang bigla na lang bumubukas, tunog ng mga hagulgol sa gabi, at isang aninong laging nakatayo sa bintana ng ikalawang palapag. Nalaman ni Carlos sa lumang talaan ng hacienda na si Isabela ay isang dalagang tag-aron, anak ng unang may-ari ng lupa. Ayon sa kasaysayan, siya ay biglang nawala isang gabi at hindi na muling nakita. Maraming haka-haka na siya ay pinatay at inilibing sa ilalim ng bahay. Dahil sa kanyang natuklasan, nagpasya si Carlos na hukayin ang lumang aparador. Sa tulong ng ilang manggagawa, natuklasan nila ang isang nakalibing na kalansay sa ilalim ng sahig. Nakasama roon ang isang lumang locket na may larawan ni Isabela. Sa gabing yun, muling nagpakita ang babae sa panaginip ni Carlos. Ngunit hindi na ito umiiyak. Sa halip, nakangiti ito at unti-unting naglaho sa liwanag. Mula noon, tumigil na ang kababalaghan sa Hacienda Esperanza, nanatili itong isang misteryo sa kasaysayan, ngunit ang kaluluwa ni Isabela ay tila nakatagpo na ng kapayapaan. Hanggang ngayon, sinasabing kung titingnan mo ang lumang bintana ng bahay, may babaeng nakaputi na nakatanaw sa malayo, hindi upang magbigay ng babala, kundi bilang pasasalamat. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.